So, this is my topic, vestibular training delivery. Ilargo lang ako siya explain tanan na ang kaning naa sa PPT. So, ang vestibular training delivery is ginabuhat ni siya sa conference room or classroom sa kanang actual place. Then, naga-base pud ni sila sa skill-based og orientation adisir makasulod sa trabaho. So, like for example, na ay mga baguhan nga nagtrabaho, ginatudluan sila kung unsaon pag-study sa legislation og rules. And then, nakoy na kulang og butang sa PPT. Ang International Assignment Training is para ni siya sa mga empleyado nga ipadala og magtrabaho sa ubang bansa. Then asya duha ka training para mabalaan nila kung unsa dapat ang buhaton. First is ilahang maayong pamatasan og pag-socialize. Second is kung unsaon nila pagkat-on sa language skill og pag-communicate. So, diri ana pud ta sa designing training program is kana bitaw kung unsaon nila pag-training og pag-process para ma-develop ang framework din kung unsaon nimo pag-lead as a leader. So, ang designing training is naa siya 7 ka instruction kung unsaon pag-utilize ang framework. So, number 1 is need assessment and learning objective. Ang need assessment is kung unsay kinahanglan sa isa ka company ug mga empleyado. Then, ang learning objective is kung unsang ilahang masabtan sa pag-training. Number 2 is consideration of learning style. Nagabuhat sila training program para ang mga tao is naay makatunan. Number 3 is budget. Ang budget is pila dapat ang ilahang ilahi para sa training din para makatipid kung pila ilahang magasto. 4 is delivery style. Kung saan po nila pag-explain sa ilahang kanaang buhaton para sa training. So like for example is si sir na siya gipabuhat nga activity ug explain niya kung unsay instruction nga para dali ra nato mas maansiran. 5 is audience. So kinsa ang mga ni-attend sa training. So like for example employee or production staff, sila ang nag-participants. Number 6 is content. Unsa dapat ilahang bag-ohon sa ilahang pag-lecture or sa kanang ilahang gipang lesson. Number 7 is timeline. So, ang unsa kadugayon ang pag-training or naabay deadline kung kanus ang mahuman. So, example is ang pag-training mahuman siya 2 weeks then para makabuhat na sab og bag-o nga project. So, dinapudta sa need assessment. Ang need assessment is napo ni siya tulo ka unsaon pag-process sa mga gipang training. Number 1 is organizational assessment. Ang organizational assessment is ginalantaw nila kung unsa ang mga skill or knowledge nga kailangan sa company. Example, mas kinahanglan sa company nga mas daghag empleyado nga kabalo sa customer service. Number 2 is occupational tax assessment. Ginalantaw pud nila kung unsaon pag-specific skill nga kailangan sa trabaho. So, example is kanang machine operator dapat kabalo mo gamit sa pag-specific kung unsa ang angay buhaton. Number 3 is individual assessment. So, nagabase sab sila sa performance sa isa ka empleyado nga para mabalaan kung unsa ang kinahanglan niya sa training. Example is kanang na isa ka cashier ang dili kabalo mo gamit kung unsaon pag point of sale sa system. So, a learning objective is kung unsay gusto nimo makatunan pagkahuman sa training. So, naani siya tulo ka example sa learning objective. Una is makatunan sa empleyado asa sila i-assign nga trabaho. Ikaduha is dapat kabalo ka kung unsay ang tama or pagrespeto as a professional pag naay problema sa customer. Ikatulo is dapat kabalo ka mo gamit sa software then para ma-record kung pila ang nagastos or na expenses. Thank you.